Hello, everybody. This is Aina. This is I Got Colors Podcast. Welcome. Bago nila akong guest dito. Balisalin puso tayo. And with me, of course, is... Hello everyone, this is Sam Rivera, also known as Nemesis Lady Hacks. Ay! Hey. Ganon. Ganun. Ano, Sam? Kailan tayo last nagkita? Bacolod, November last year. Lo? Ganun Diba? ba katagal yun? Ata. Parang this year, di tayo nagkita. Sad. LDR. Ngayon na kami nakita, tsaka hindi ko siya masyadong kinakausap kanina para para marami kami mapag-usapan ngayon. Para swabe lang. Bacolod. Ano nga ulit gano'n? Ay, oo! Kasi nga, nag-judge pala tayo nila Rona. Doon pa si Rona. Oo, as a Pinay Bok. Hey! Ito Shout yung out. Pinay Bok. What's up mga be? Ito na ba yung final? Hindi ko sure. Okay. Hindi pa natin alam, baka mag-evolve pa siya. Naibok, what's up? Okay. Sabi nila, interviewin daw kita tungkol sa... Ano? Hindi. Ano? Ako din, I'm very, very curious kung... Kasi hindi ko... Ako personally, gusto ko malaman kung paano ka nag-start mag-cramp. Kasi hindi ko alam yung yung origin story mo. Pwede mo bang kwento yun? Sige po. Parang forma. Sige po. Actually, nag-start to kasi kagrupo kami ni Playmaker dati sa Type 1. Tapos, Type 1 yung pangalan ng grupo dance niyo. group. Opo. Tapos si Playmaker, under siya ng OG dati, si Taz, si Jesus Mabait. Tapos, nung naging kagrupo na kami, niyaya niya ako maging cramper. Sabi niya, bagay sa'yo mag-cramp, ganon. Tapos ako parang, di pa ako sure, pero nung tinetrain na niya ako sa group, tapos nung umaten ako ng session, parang na-shock ako kasi sobrang dami. Sobrang daming lalaki. Sa Cebu to? Oo, sa Cebu. Oo. Cebu cramp session. Tapos sobrang daming lalaki, wala akong makitang babae. Parang ako lang. Right. Tapos, nung, nag-try na ako mag-session, parang na-feel ko lang na I belong. Actually, may feeling talaga. Pero alam mo nang Oo, kasi parang tinuturuan ako ni Mark during sa dance practices namin sa Type 1. Tapos nung first time ko mag-session, kasi yung hype ng mga tao, tapos parang sobrang welcome nila ako kasi 'di ba parang minsan lang may babaeng cramper dati. Oo. As in rare lang talaga. Anong year to? 2016 ata. 2016. So ayun, nung after ng session na yun, parang na-feel ko, gusto ko yung community. Tapos parang comfortable din ako sa sayo kasi din naman ako parang sobrang girly. Girly, right. So ayun, doon ako nag-start. Tapos nung time na yun, nahati pa yung oras ko sa group tsaka sa cramp. So di pa ako masyadong into cramp. Minsan lang. Sa Type 1? Sa Type 1. Kasi masyado silang makakompete. So, walang masyadong time. So, yun. Tapos sa Cebu, gaano katagal na yung doon? Yung kaila Mark noon, kaila Jesus. Yung session spot na yun, kung maalala mo. Not sure, Tagal pero... na rin pala yun, no? Opo. Feeling ko 2015 or 14. Okay. Fresh. Kaya yung Cebu mga tao... Kaya yung mga tao, Gina G kasi. Halos so lahat ng fresh. tao cramper nun. Sa Cebu. Nung time na yun. Kahit sa amin sa Baguio eh. Diba? Scrumper kami lahat eh. Totoo. Tapos yung first event namin, si Big yung judge. Yabang, may pambayad. Tsaka si 1K. Tsaka si Wongke. Silang dalawa. Ibig sabihin, talaga, marami kayo tulong-tulong kasi syempre, flight nilang dalawa. Sila nagli-lead si Bern. Bongga. Yung prinsesa ka ata siya dati. Going back to that, kasi kung ako, makaka-relate ako dun sa bakit puro lalaki yung nandito? Ganun. Iba rin kasi yung feeling nun pag puro lalaki. So for you, was it a comfort for you na, okay, medyo lalaki yung sayaw, tas puro lalaki yung kasama mo? Kasi sa dance group, ganun din. Puro lalaki yung kasama ko. Pero nung una, nagdalawang isip talaga ako kasi parang walang feminine energy na makasama. Pero at the same time, nung nag-session na ako, hindi naman pala sila intimidating. Parang welcome naman sila, tas very respectful. Ano mo yun? Parang gano'n. Tapos kailan mo na-meet si Big? Yung Ang bilis, no? Sige, doon na. Yung first event kasi, na-meet ko na si Kuya Pat nun.
Pero di pa kami like magkakilala. First time ko siyang nakita, first time niya ako makita. Ganun. Tapos, na-meet ko siya. Di ko na maalala kailan ko siya na-meet dito sa Manila nung nagkita-kita na. Pero of course, nakikita ko siya sa like YouTube or like mga videos sa Facebook. Tapos, siguro nung mas nakilala ko siya nung may big homie na ako sa Manila, yung si Bad Queen. Si Ate Lac. So, doon na kami parang nagkakilala talaga na, hello po, ako pa si gano'n. Formally, naging friends na. Doon nag-start. Tapos si Ate Lac, paano kanya na-meet noon? Kasi, syempre, nag-session ka for a while sa Cebu. Tapos, si Ate Lac ang first na big homie mo, di ba? Outside. Si Playmaker. Si pala. Si Playmaker. Anong rango mo kay Playmaker? Naging ko, girl tas lady. Okay, tapos? Tapos, nung si Lac na naging big homie ko, kasi may event siya dun sa Cebu pa rin. Tapos, may kaklose kasi akong camper na babae, si Yana. Girl burn. Girl burn. Tapos, kaklose ko siya sobra. Tapos, naghanap sila ng matutuluyan ni Lac. Tapos, parang, sabi niya, pwede ba daw sa amin? Tapos, ako lang naman mag-isa sa room. So, sabi ko, pwede naman dito kasi gusto ko tumulong sa kanya, sa event niya, gano'n. Tapos, ayun, dun na siya, nakistay siya sa akin. Tapos, parang nagbanding kami. Tapos, siya nag-alok na, gusto mo ba maging Bad Queen? Gano'n. Tapos, syempre, nag-ask pa ako kay Mark, if okay lang ba sa kanya. Kaso kasi, parang nagdadalawang isip ako nun kasi nga, yung focus ko sa group pa. Kahit nagka-cramp na ako, yung focus ko talaga sa group, di pa sa like, sa cramp. At saka parang hindi mo sure kung anong mangyayari. Yun nga. Kasi, hindi from Cebu, so, paano yung setup? Pero kasi, since si Yana, ka-close ko, tapos magiging fam kami, parang gusto ko din kasi gusto maging isang fam kami. So, ayun. Ganon din ako dati kay Switch kasi si Switch yung una kong big homie. Tapos, parang hindi ko rin sure kung ano ba yung Crump fam. Ganyan siya kasi muna ko. Siya yung first big homie mo? Siya yung first big homie ko. Princess Switch ako. Tapos, hindi ko rin sure kung ano yung setup kasi bago pa lang ako eh. Tapos, nasa Manila pa siya. Ganon nga. Pero, yeah. Sige, buksan mo na yan. ASMR. So, through Ate Lac, so syempre, dahil siya na yung big homie mo, tsaka ka lang lumilipad na pa Manila, ganon. Opo. Bale, yung first ata na battle ko sa Manila, yung Snack Buck. Kung naalala mo. Yun. Ng FDA. Yun po, Freedom Descendants. Tapos, parang sumali ako tsaka kami ni Rona yung top 4 ata. OMG, kayo yung top 4? Or top 2. Sino nanalo nito? Si Rona. Ay, pocha, ikaw wala ang champion. Ikaw, Snacks Buck. No? Tapos grabe yun kasi nakapag 4 rounds kami. 2 tie? Holy cow. Wow. Alala. Grabe siya. Hindi na ako makahinga after. Ang ganda. Pero walang nun hindi yun female-male. Ano yun? Pang-rookies yun, di ba? Female. Female-male. Okay. Pero meron ding rookies yun, di ba? Tsaka 5v5. Nice. Wala ako nun eh. Ay, andun ba ako? Nag-judge ba ako? Si Henlyn, si Ate Hen, si Megs. Tsaka si Lac. Okay. Tapos, yung Snacks Buck. Yun yung first. Tapos after nun, I think, wala na akong masyadong, di na ako sumali ng mga battle pa. Nung naging under na ako ni Big, doon ako parang naging active sa battle scene dito sa Manila. Paano ka kinuha ni Big? O ikaw na ganun? Ako, syempre. Nakakaya naman kung ako yung kinuha. Ay! Di kasi parang huminto na si Bad Queen nun. So, doon na nabuo yung Nemesis na name. Kasi wala na akong big homie. Same. Diba? Nagkaroon ng surge nung wala na akong big homie. So, ayun, parang iniisip ko, mag-focus muna sa self ko, yun, nabuo yung Nemesis. Ilang taon ka nito? How old were you? 2018. 18 po. So, ilang taon ka na? Nun? 17. Hindi, parang, ano ba? 20? 21? 22? Mga ganun, no? Mga 21. 21 po. So, ayun. Wow, very young. Okay. Opo. Tapos, yung first time na bumatol si Nemesis, yung
Crump Wars na andun si Whiphead. Ooh, Crampers 2. Yun po. So, first time ko bumattle na ako lang, nirepresent ko yung self ko. Tapos yung top 16 ko ba, si Ate Ren. Aray ko po. Panalo sa Ate Ren nun, no? Opo. Pero sobrang hype nun kasi nung time na yun. Kasi si Ate Ren nun, right? Princess Soul Haka. Opo. Tapos nung time na yun, naniligaw pa kay Big na maging So, nung kami, parang, oh my God. Medyo naalala ko na itong ang lala nung battle na yun. Tapos, sobrang first wild. time ko gumawa ng parang hacks na move doon. Kasi ikat kay Big, ganon. Siyempre, huwag mo kakalimutan kahit matalo ako So, ayun. Pero nanalo si Ate Ren. Tapos, after ng naging big homie mo na yan si Big. Gano'ng katagal ka naging trainee nun? Hindi ko na rin Matagal, maalala. ate. Hindi pa tayo nag-uusap din no? Magkaaway ba tayo? Hindi pa. Naiya ko sa'yo kasi ladi kayo. Wow. Kasi hindi man, walang pagkakataon na parang mag-usap tayo. Pero we know of each other. Nakikita po ito. Oo. Yung parang mga 3 months ako nag-training kay Big. Parang nagsasend ako ng footage every week. Tapos, naalala ko pa yung time na nalaman ko na binigyan ako ng rank. Kasi pinost yun ni Big. Kasi nag-compete kami ng underground speed sa isang competition. Tapos sabi ng kagrupo ko, Uy, may rank ka na, may rank ka na. Ganon. Sabi ko, sure ba? Ay, yung Bisaya, sure ba? Tapos pagkita ko, naiyak ako. Kasi parang, actually, nakakapagod talaga yung training season, training phase. Kasi every week, ganon talaga. Parang, tapos finally, parang nakuha mo na yung parang hard work mo. Tapos, grabe po yung post ni Big. Alam mo naman si Big. One of the hardworking female, gano'n. Ang sarap, no? Screenshot talaga. Ako din lahat ng mga gano'n niya sa akin na screenshot. Big. Alam mo ba yun? Lahat ng mga birthday greeting, gano'n. Diba? Ang sarap kasi mag-message ni Big ng gano'n. Tsaka parang pag nakikita na-appreciate yung work na ginagawa mo, kahit yung mga work na hindi mo naman pinapakita pero nakikita niya. Opo, yan po. Sobrang solid. Kamusta yung journey mo na yun? Di syempre, yung wala ka pang pangalan. How was that for you? Yung nung Nemesis ka pa lang? It was finding myself. In terms of your crump. In terms of crump po. Kasi, finifigure out ko paano gusto kong character, parang anong style ko. Correct. Ganun. So, paano siya naging Nemesis? Kasi, actually, si Casey yung nag-suggest. Marami kaming names, parang nag-usap kami. Ito kaya. Ang dami. Tapos parang, nung sinabi niya Nemesis, parang sabi ko, gusto ko to. Kasi parang gusto ko na yung kalaban ko, ako yung pinakamahirap niyang maging kalaban. Kahit matalo pa ako. Meron din ako naisip dyan. Ano? Ang pinakamahirap mong kalaban is yourself. Pwede din. You versus you. Diba? That's the hardest battle. Ito pa lang si Casey, marami pa lang inambag sa buhay mo din kahit papaano, no? Tapos, meron kasing mga names na pag narinig mo, I don't know, sa akin ganun siya. Pag narinig mo, parang may tatama sa'yo. Parang okay yun. Kahit wala ka pang idea kung paano mo siya ibubuo. So, for you, paano mo siya, napili mo na yung name. Parang ganun. Paano mo siya nabuo yung character as you go? Kasi yung sa Resident Evil ata, may nemesis kasi doon, yung malaking monster. Oo, yung yung boss. Boss ba yun? Basta yung malaking monster. Tapos parang iniisip ko, parang ganun din naman ako mag-cramp buo. Tapos malaking movements. So from dun ko na binase na yung cramp style ko parang mabuo, malaki, raw, ganun. Hindi ako masyadong ma-technique or technical. Or maliit, whatever. So yun na yung ko. Parang binase ko. Kaya gusto ko maging haka kasi yun din yung parang style ng haka. Diba? Malalaki, strong. Maganda yung kamay. Yung sa'yo kasi yung structure mo, especially your hands are so beautiful. Thank you po. Yeah. Nasarap pa rin yung ang sarap ng may mic, no? Opo. Tapos, sobrang clear. Sobrang
sobrang clear kahit na nag-whisper ka na. Di naging ano ka na. Ang first rank mo kay Big, Girl Hacks, right? Apo, Girl Girl Hacks. Hacks. Kamusta yung transition na yun naman kay Big? Tapos, syempre, kailangan sa fam, gano'n. Ano po, medyo nahiya po ako at first sa fam kasi parang kayong lahat may name for yourselves na kasi nung time na yun. Right. Tapos parang ako, pero naging motivation ko yun na maging magaling. Maging malakas or maging better kasi sa buong Haksay, parang ikaw, si Kuya Vin, si Kuya Das. So parang, Grabe, no? tas ako, ano yung mga offer ko sa fam, ano ako. So, ginawa ko siyang parang motivation. Motivation. Motivation na magpursige din para gusto ko din i-rep ng maayos yung Haksay. Pero at first, mahirap parang mag-bond kasi nga malayo. Yeah, yun. Tapos, parang mga idol ko pa kayo. So, parang pag sa personal, nahiya pa ako mag-interact. Ganon. Yun yung ano. Pero, habang tumatagal naman, naging mas close, nagbaba na tayo, especially sa mga event. Yun din yung isang reason ko ba't gusto ko bumaba sa event. Kasi gusto kayo makapag-bonding. Ganon. Ganon po. Pagka alam ko, kilala ko naman si Bigo, pero for you, kung paano kanya, nasa na tayo, dapat Red Bull pala pinag-usapan. Pero darating din tayo dyan. Wait nyo lang kasi. Ha? Huwag kayong wala naman ako kausap. Nagagalit na naman ako. Nagagalit na naman. Si Casey kasi nandito. Kamusta naman si Big sa'yo sa Si Big pala yung kausap. Big, dito ka nga! Si Big pa yung topic. Big talaga yung topic. Kamusta yung naman? Kasi yun nga, kapag ka papasok ka sa fam, ganun. Tapos, syempre, si Big, ang gusto niya, hindi lang sa cramp, dapat, baban ka din. Yung pagbababa mo, pag-akyat, hindi ko alam, yung pagpunta mo dito sa Manila, tapos malayo ka pa. So, paano yung, mo nun? Paano ka namamasahe? Paano yung hustle mo nun? Or, how do you do that for yourself? Nung time na po na yun, may work na po ako. So, nung time na yun, wala pa akong responsibility like sa house. Kasi pa ako sa mama ko. Di pa ako nag-help. Parang hinayaan pa niya ako. So, yung pera ko from the competition, kasi nagda-dance contest ako. Medyo malaki din. Diba din. So, sinesave ko. Tapos yung sa work, sinesave ko Underground din. streets na to by this time, right? Opo. Mga 18, ganyan. 2018 po. So, ayun po, parang nagsisave ako ng money. Tapos, umabot nga po sa time na, parang sinasabihan ako, parang, ba't ba ako lumilipad? It's a waste of money. Kasi, di naman ako nananalo. Pero nung time na yun, parang di ko naman din iniisip na manalo. Parang gusto ko lang din sumali. Pero, yung mindset ko, pero ko din naman to. Wala naman akong ibang paggagastusan. Bakit kayo nakikialam? Pero, hindi joke. Pero, ayun. Yun, from work. And, minsan, nahirapan lang ako if wala na akong leave credits. So, may work na walang bayad pag umaalis ako. So, pagbalik ko, walang sahod. Ganun. Pero, malalayo naman yung mga events. May time talaga to save. From, kung zero ka na sa event na to, save ka lang, save. Tapos next event, ito naman. Going to, okay, Girl Hacks. Kailan ka ulit naging Lady Hacks? Kailan ka na, No Man's Land. No Man's Land. 2023. Yan. Oo. Ay, ang tagal din nun, 2016 ka, 16 2018. Ay, 18 lang din yung Girl Hacks mo, tapos 5 years din bago ka naging Lady Hacks mo. Grabe naman to si Big, 5 years. Every 5 years lang siya mag-rank up. Pero, di ko yun in-expect nga kasi parang being Girl Hacks, parang sobrang privileged na. At saka parang wala namang rin sa atin kasi parang, fam, no? Parang, kailangan maging ganito sa rank. Kailangan mag-rank up, kailangan Parang wala. Big, wala palang kwenta yung mga kahit pala rank up mo kami, wala Nakabuo ka na, kailan yung first na Lil Homie mo? After na? First, I think, before pandemic. Oo. Kasi, may mga girls kasi doon na gusto mag-cramp. Kaya iniisip ko na
feeling ko naman na kaya ko na kasi medyo matagal na ako sa crump scene. Tapos, nag-invest naman ako sa workshop. So, may mga alam na ako. Tapos, andyan naman si Big tsaka si Casey mag-guide sa akin if ever. So, gusto ko lang din bigyan ng opportunities yung mga girls dun. Kasi, ano na kami, parang wala na masyadong girl. Nung time na yun. Pero kasi, drain up ko din lahat ng pandemic. Kasi nga pandemic. So, ayun, parang gusto ko din fresh start na gano'n. Kumusta yung pandemic sa'yo? Mahirap. In terms of crump, Oo. kasi first time kong manalo sa nationals, yung My Street. Ay, oo nga, bago mag-close. Bago mag-pandemic. So, parang first time kong manalo, tas after nun, pandemic na. Grabe yung Week journey after. mo, no? Mamaya pag-uusapan natin. Pero grabe, no? Ang dami mong rejection na sunod-sunod. Sige, mamaya pag-uusapan. Papaiyakin ko to. Ay, antayin nyo na. O di, yun, okay. First time mo manalo. First time kong manalo. So, March yun. March 16. Tas, umuwi ako ng March 17. Tas, next week na nun, 2 weeks lockdown. So, parang okay, siguro 2 weeks lang. Kasi, nung nanalo yung prize ng My Street, nilipat ka ng US. Correct. Diba? For Beast Camp. Opo. Tapos, ayun, nagtuloy-tuloy na yung pandemic. Di na talaga natuloy. Kasi 3 years. Sa ibang bansa, 1 year lang silang nag-pandemic. Pero sa atin, parang mga 2 years. 2 years, 2.5 hanggang sa, what did you do with your crump or with your dance or with yourself nung pandemic? Ano po, parang si Big Cat, nang naglalab tayo nun nung pandemic. May online labs na. Oo nga. Tapos may mga online battles. Oo. So, naging active pa din ako talaga sa crump. Pero mahirap kasi ako, more on, kung sumasayaw ako, nung time na yun, gusto kasi may hype kasi yun yung nakapag-push sa akin. Kasi medyo ako, raw, di ako masyadong Yes. So, nahihirapan ako nun sa online battles kasi kailangan mo maging maganda tignan sa video. Right. So, it's not like sa personal na mabibigyan mo sila ng feeling. Right. May-express mo. So, siguro nahirapan ako at the same time, na-push ako mag-adjust ng crump ko. Oo. Kaya medyo ngayon may mga mga little details na ganun. Dahil yun sa pandemic kasi sa video kailangan maging maganda tignan. Oo. Yun din yun talaga yung struggle mo. Dapat pati yung angulo ng camera. Diba? Ay, nakaka-stress. Tapos nakaka-drain kasi wala kang kasamang tao. Nakaka-drain. Tapos yung mga lab pa natin, nun, di ba yung sa gabi. Sobrang init pa sa bahay. Tapos everyday. Si Ibes nga, nun kwento ko lang, yung pinag-workout siya ni Big everyday. Ikaw din, di ba? May ganun ka. Ikaw po yun? Ay, hindi. Wala. Pinag-work. Bu, di ba? Bu. Bes. Hindi, wag. Pinag-workout siya ni Big everyday. Tapos kunwari, okay, yung pinag-workout ka ni Big everyday, tapos, parang dapat everyday. Tapos, pag nag-skip siya, ma-add yun the next day. Hindi. Lab lang. Naalala ko workout. Ang naalala kong lab natin nun yung, bangs. Tsaka forming. Ganun tayo ng ganun. Oo nga. Tapos, 1 motion, 2 motion. Tapos, pagalingan tayo mag-bangs. Pero ang saya nun. Pero at the same time, di natin maging consistent kasi parang Oo actually nakatamad talaga sa bahay. Nakakatamad talaga. Yung sa amin ni Ives, nasa condo pa kami, 24 square meters. Diyos ko. Palagi kami nag-aaway kasi yung mga gamit, yung kunwari may sopa kami na maliit, no? Itataas ko yun sa kama para lang magkasya sa video. Sobrang nakaka-stress. Pero ibang klaseng challenge din yung pandemic. And then, after that, kailan mo binalik yung mga real homie mo? Or kailan ka ulit nag-start na, parang okay na. Pwede ko na ulit i-restart si Nemesis Fam. I think, di ko maalala, siguro 2023. Yung first real homie ko, siya. Nakita ko lang, b-boy siya dati. Si Jade. Tapos, gusto niya mag-crump. So, every event, pumupunta siya, nagsa-cypher siya, nagka-crump.
Tapos walang nag-guide sa kanya. Pero nakikita ko na gusto niya talaga mag-cramp kasi he shows up eh. Oo. So nakikita ko siya lagi. So in-approach ko siya. Parang gusto mo ba mag-cramp? Parang gusto mo maging under sa akin. Ganun. Tapos nalaman ko na pala, kilala mo si Ian Paul? Basta si Varmint, cramper siya. Tapos trainee pala siya doon. Pero si Varmint kasi, sabi niya, gusto niya ibigay sa akin kasi daw parang mas ma-handle ko daw ng maayos. Pero di na ako naniniwala doon na mas ma-handle ko kasi alam din niya magturo naman. Pero parang binigay niya sa kanya responsibility kasi gusto ko din siya maging little homie. So hanggang ngayon, na siya? Kid nemesis. Ang una mong lilomi is lalaki. I mean, after pandemic. After pandemic, lalaki. Oo. And then now, ilan na sila? 4 sila na may rank, tas may 4 akong trainee. Ang dami na. So, yung 4, si Kid Nemesis, tas 3 babae, si Young, si Girl, si Iles. Tapos, may isang trainee ako sa Davao, babae. Tapos, isang babae din sa Bacolod. Tapos, isang taga-Karkar, tapos isang taga-Cebu na lalaki. Gosh. Inimagine mo ba na, na nung nag-uumpisa ka, makakapag mag-fam din ako balang araw, ganon? Nasa utak mo na ba yun? Hindi, wala talaga. Pero kasi, iniisip ko, if gusto kong mag-iwan ng something, parang to give back. Kasi, anhin ko naman yung mga na-learn ko if di ko ma-share sa iba. So, ganon. At the same time, gusto kong magbuo ng community. Kasi, mostly yung sa generation ko, tsaka before me, na mga nag-retire na, gusto na nag-work, ganon. Yung naiwan ata na lang si Mark, si Playmaker, ako, na matagal na. At kasi kami na lang siguro. Oo nga, no? Na sobrang tagal na. So, ayun, gusto ko mag-build ng new generation. So, after ng rejection mo sa 2020 yun, 2020 na My Street, what was the next naman na parang in-name mo na parang, shucks, di siya nangyari? Alam ko naman yun eh, pero kwento mo sa kanila. Ay, yung po. Okay actually, nung pandemic meron, after. Kasi nung KOB, nag-finals kami ni Rona. Oo nga, rematch nyo yun. Yung online. Oo. Tsaka, ako yung judge nun, di ba? Hindi ko na matandaan po. 2020 yata ito eh. Pero yun po, parang sobrang fired up kasi ako nun, tsaka sobrang in my head. Yung na-realize ko na ngayon na parang sobrang fired up ko, tas kasi galing ako ng My Street. Tas, nag-finals kami. So, umabot ako ng finals kahit video. Tapos parang nanalo si Rona doon. Pero wala akong something against Rona na nanalo. Pero for myself, na-down ako. Kasi parang ginol ko talaga yung KOB. Parang dream ko talaga manalo ng diba? KOB. So, sobrang na-down ako noon na huminto ako mag-cramp. Kasi parang inisip ko na ginawa ko naman lahat. Parang ganun yung mindset ko noon. Pero mahirap din kasi pandemic. Pero since wala kang kasama, lagi kang nag-iisip, nag-overthink sa bahay. So parang iniisip ko, parang hindi siguro to para sa akin kasi ang tagal ko ng yung hard work ko, parang tapos bumalik na naman ako sa, parang natalo na naman ako. Right. So, after nun, huminto ako mag-cramp ng 6 months siguro. Mga 6 months. Ayun, tumaba ako. Di na ako sumasayaw eh. Alam ni Big yun na, nagpaalam ka ba sa kanya o parang, muna ako? Rest muna ako, gano'n. Di ko maalala, pero alam ni Big yun na parang, na di mo na ako magka-cramp. Kasi pandemic din naman. December yun eh, di ba? Before, kasi yung KOB ng finals, December. Pero mga October o November yun, di ko matandaan. Mga ganun. So, ayun, nahinto ako mag-cramp. Pero, pag love mo, bumabalik naman. Oo, hindi. Ay, nako. Diba? Oo. Tapos nagpabalik sa'yo? Wala lang, na-miss mo lang. O pumunta ka session, gano'n. Kasi patapos na yung pandemic. Oo.
parang pwede na lumabas pero mag-math. Tapos may session na. So, nung nag-session ako, parang, bumalik ulit yung feeling na parang na-miss ko tong feeling na to. Ganon. Tapos, at the same time, na-realize ko din na, ayun, di naman, yung nag-start ako mag-cramp, di naman din in-aim ko na maging winner, parang ganon. Right. So, bumalik ako sa purpose ko. And since nun, yun na naging mindset ko hanggang nagtuloy-tuloy na. Na it's not about winning, it's about your growth, ganon. And siguro need yun mangyari kasi mas naging mas naging maayos yung pagtingin ko sa cramp, mas naging maayos din yung ways ko to dance. Ayun po. Pero I guess darating din tayo sa lahat ng tao, I think, dadaan din sa point na, kasi syempre naman, ilang taon ka nang sumasayaw, ilang taon ka nang nagka-cramp, love ka ng love. So, anong point nun? So, at some point din, I think, sa growth natin bilang professional dancers or parang competitive dancers, talagang, aim mo talaga na manalo ka. Tapos, pag natalo ka, masakit talaga. Kasi, hard work mo yun eh. Pero, again, it's mo yun eh. That's your parang testing, for me, testing, point na, okay, when you come here, when you get here, what do you choose after nun? Kasi I think, yun nga, lahat tayo dadaan doon. Pero iba-iba tayo na magiging desisyon, iba-iba tayo nung pupuntahan. So, for you, ang naging, is nag-ground ka ulit dun sa, Session. sa session, sa actual thing na Sa outside world. And also kasi yung gusto ko makasama yung mga tao dun sa community. Yes, yun so naman if yun eh. huminto ako ng cramp, di ko na sa makasama. Yun din yung isa. Pang tropa pala, no? Gusto mo kasama yung mga tropa ko, session na ako dyan. And then after after naman nitong KOB, what was the next naman na parang feat mo? Yung first battle ko ata is yung No Man's Land. I think, 2023. Oh! So, matagal ka din hindi bumatel, no? Pero, Nang malaking, malaking event. Oo. Kasi bawal, noong 2021, bawal pa mag-fly. Ay, oo nga. Tapos noong 2022, parang may sakit pa ako noong No Man's Land. So, parang nagdadalawang isip pa ako sumali nun. Pero yun yung parang national event or like big event na sinalihan ko ulit. So, doon ako. Wait, yun ba? No Man's Land ba? Nalo ka nun, di ba? Opo. Oh, No Man's may Land. picture tayo nun ng Pinaybak eh. Opo. Nice. And then, after naman ng No Man's Land, Na-deny ako. yan, eto na yun. Sa Spain, right? Kasi yun yung yun yung price niya. Yes. So, nanalo ko sa female categ. Tapos, yung prize niya is, seeded sa top 32 ng Be Your Beast, Spain. Tapos, ayun, kami ni Casey. Si Casey ata nanalo sa male. Yes. So, sabay kami, nag-apply kami ng visa. So, si Casey na-approve, pero ako na-deny. How was that for you? It was hard kasi nung na-receive ko yung passport ko, I was working. Tapos, first time ko kasi mag-apply ng visa. So, di ko alam, ba, may letter ba na deny or approve. So, pagdating, parang nag-video pa ako nun kasi, oh my God. Tapos, parang, nakita ko, nung tinignan yung passport ko, walang laman. So, parang ko, anong meron? Approve or hindi? Di ko pa alam if, kasi di ko alam na lalagyan pala yun ng visa. Ako din dati, So, parang, walang laman. So, paano ko malalaman? Tapos may letter. Tapos yung letter pa parang Spanish or maano pala, may Spanish, tapos may English sa ilalim. So, medyo nagpanic ko. Ano ba? Tapos na nakita ko na parang, deny daw, gano'n. Naiyak din. Kasi parang, gusto ko na din lumabas ng bansa. Tapos may trauma na ako sa nung US kasi di natuloy. Tapos ayun, yung mga reasons naman kasi parang babae daw ako. Tapos medyo dangerous daw mag-travel alone. I see. Kasi di kami sabay ni Casey as a group. Parang solo-solo kami.
So, yun yung mga reason. Kasi may sufficient funds naman talaga. Yun yung reason ng embassy. So, tinanggap ko lang naman. Tsaka, masaya ako na na-approve din si Casey. Kasi gusto ko din siya mag-compete. Oo. Kasi by that time din si Casey, matagal na rin nung last, I think. Yung last niyang lipad. Kay Obi ata. Oo, kay Yung Obi yung before last. pre-pandemic. Oo, correct. Ayun. Tapos meron ka pang isa. May isa pa, di ba? Kay Obi na next. Ata. Ay, oo. Kay Obi 2023. Pero natupad yung pangarap ko na nanalo ko sa KOB Philippines. Oo. Kasi, Oo nga pala, no? 2022. 2023. 3. Okay. 2023. Tapos nanalo ako nun, tapos yung ka-finals ko, si Queen Titan. Yung si Monet, taga Japan. Ay, okay. Yung naghubad siya, tapos umikot siya. Ang ganda rin nun. Ang ganda ng laban na yun. Ay, oo nga. Ang lala. Okay. So, ayun, parang ang saya ko na nanalo. Tapos, sobrang emotional ko nun kasi si Ate Ren, parang gusto niya ako manalo. Tapos parang top 4, pa-finals na. Tapos niyakap niya ako. Tapos sabi niya, ay, niyak ako. Tapos sabi niya parang, para sa'yo na to. Parang gano'n. Niyakap na ako mahigpit. Tapos parang ayoko mag-emotional kasi nga, parang battle mode pa ako. Yes. Sabi niya, para sa'yo na to, kunin mo na. Parang gumaganon siya. You can do this. Parang gano'n. Alam mo naman si Ate Ren. Tapos parang ako, nag-stay pa rin ako sa battle mode ko. Gano'n. Pero at the same time, naging emotional ako inside. Oo, kasi ito na. Ito na, like, finals na after a long time. Tapos ito na yung dream ko, mapunta ng Japan. So, ayun, nanalo ako. Tapos, Phoenix na yung visa kasi end of November yun eh. Yes. Tapos yung KOB ata September. So, sadly, na deny lahat Oo. ng Philippine Crumpers. Yes. Hindi nakapaglipad ng Japan. So, heartbreak pa rin. Oo. Heartbreak talaga. Hindi pala pa rin. Talaga. Oo. But did it come to a point na, ito na yung last, diba? Na-deny mo. Ito na ba? Opo. Oo. Oo, ito na. Did it come to a point na parang, ano ba to? Bakit ganito yung nangyayari sa akin? Or, na ganun ka ba? Na, may ginawa ba ako mali? Or, hindi ba para sa akin to? May ganun ka ba na Actually, di ko alam, pero hindi ako masyadong na-down. Nung time na yon, feeling ko nag-mature. Nag-mature na ako sa part na yan. Kasi parang inisip ko, hindi ko pa time siguro. Hindi ko pa time, hindi pa siguro ako ready. Hindi pa yun. Parang, ako na, siguro si Lord may ibang plans pa for me. Hindi pa itong year na to. Yeah. So, trinas ko lang din. Pero, at the same time na sad ako, pero hindi yung sad na parang naging unmotivated. Yeah. Na nawalan ng gana. Inisip ko na lang may balik. Ganon. Yan po. Pero may isa pang nangyari sa span na yun eh. Ano yun? Alam mo ba? Hindi ko sure. Kasi, Alam ko ba? 2023, yung first time kong sumali ng Red Bull Dancers Style. Yan! Diba? Oo. First time ko, tas naalala ko pa, di ba, andun ka ng auditions. Tas nanood lang ako kasi may work ako, 3 pa ako out. Tapos, in-encourage mo ko ni Mami Lems. Doon kami first nagkakilala ni Mami Lems. Oh. Para may representative na babae. Tapos nadalawang isip ako kasi may work ako. So, trinay ko talaga sa boss ko na kailangan kasi 8 hours kami. Di na ako makapag-leave. So, nag-work ako with no breaks, no lunch, 5 a.m. Tapos straight hanggang 1. Nag-work ako. Para lang makapunta sa auditions. And first time kong sumali ng open style. Hindi naman first time. Na ganun kalaki. Correct. So, parang ayoko kasi baka mapahiya ako kasi parang sobrang cramp ko kasi ako parang makramp kasi talaga ako. Ano yung papakita ko pag hindi cramp music. Ganun. Right. Pero sinubukan ko kasi leap of faith. And also, nadala talaga ako sa encouragement. Or parang, actually, sige na, sali ka lang. So, parang ako, sige nga, parang wala namang mawawala. So, sumali ako. Tulog lang. Tulog lang. Tsaka pahinga. Grabe yung journey na yun.
So, sumali ako, tas thankfully, nung Cebu Qualifiers Day, top 4 yung lilipad ng Manila. So, naging top 2 ako, kami ni Shihan, Baby Titan. So, ang saya ko na pupunta ako ng nationals. As in, such a big win na talaga kasi lilipad na naman ako ng Manila, ganon. Tapos, sa nationals, yung aim ko lang, hindi ako makapagsayaw ng isang beses lang. Gusto ko na parang mapunta ako sa top 8 man lang. Kahit paano, para 2 beses ka makasayaw. Para hindi ako parang sayaw, tas laglag agad. At least naman parang may isang win. So, ayun, nangyari din naman. Tsaka, pero nakakaba kasi yung mga kasama ko, mga magagaling na talaga sa open style. Mga grabe na. So, ayun po. Tas yung pinaka-plot twist ng journey ng Red Bull 2023. Nag-chat si Kuya Vince. Sabi niya, good day na, Mrs. Nag-reach out sa amin yung Red Bull, yung international consultant, if you are available to be a wild card sa World Final sa Germany. Ito na nga. Ito pala. Oh my God, nung nabasa ko yun, parang sabi ko, totoo ba to? Ba't ako? Yun talaga, ba't ako? Kasi parang di naman ako masyadong magaling ng time na yun ba? Parang hindi ako masyadong experience. Ba't ako? Parang yun talaga yung ko. Tapos pinabasa ko kay Casey, tama ba yung pagkaintindi ko? Kasi timing andun si Casey nun sa Cebu. Sabi niya, oo. Tapos yung lang, naging problem. Umuo ako, ganun, nag-talk namin sa Red Bull. Kailangan na agad yung passport ko. Pero, the day before ko na-receive yung message na yun, pinadala ko na yung passport ko sa Japan Embassy. So, hindi na ma-work yung visa ko kasi sa Germany. Kasi, you have 2 weeks? A week? Bago ka lumipad, diba? Parang ako yung pinaka-last na wildcard. Siguro mga 1 month na lang Red Bull na. Tapos yung, sabi ng organizers ng KOB Philippines, hindi pa daw makukuha agad. So, sinabi ko yun sa consultant sa Red Bull. Sabi niya, di na kaya kasi medyo alanganin na talaga. Sabi niya, baka soon, kunin ka namin ulit, ganun. So, ayun, yun yung parang thought ko nung year na yun. But at the same time, iniisip ko din, di pa siguro ako ready kasi naman, anong mapapakita ko dun. Kasi kailangan pa talaga ako ng parang bugbugin para maging, mag-represent ng Philippines. Parang ganun. So, tinanggap ko ulit yun, pero thought ko talaga yun. But then again, benta mo, mag-apply ka nga ng bagong visa, ng bagong passport. Para pa-bless mo. Grabe talaga yun. 2023. Roller coaster. Sorry, natatawa ako kasi parang grabe, imagine, yung ganun kadami na syempre, as a fam, nababalitaan ko rin yung nangyayari sa'yo. Nagkukwento ka rin sa akin at some point. Tapos nag-uusap kami ni Ives, syempre siya naman palagi kong kasama. Tapos, every time na may, yung bad news about sa mga nangyayari sa'yo, bakit ganun? Ganun din ako eh. Bakit hindi ibinibigay sa'yo yung kasi andyan na nga eh, nasa sa'yo na eh. Wala ka namang control over whatever happens, di ba? So, sa isip ko din, ganun na lang din iniisip ko, siguro hindi pa. Baka hindi pa, it's not the right time din yung iniisip ko. Siguro pag merong pag darating na yung time, it's gonna be great. It's gonna be parang something big. Oo, and it will perfectly gaganon siya. Tapos may isip mo na, yun pala yun. And then, nag-finals ka ng Red Bull. Last year, oo. So, 3 years ka dire-diretsyong sumali ng Red Bull. Tapos, nung last year, inisip ko lang kasi, sumali ulit kasi gusto ko makita ulit ng Worlds. Kunin ako ng wildcard ulit. Kasi yung mindset ko, pwede pala din akong, pumunta ng ibang bansa, kahit di ako manalo. Yes. If makita lang nila na yung performance ko, if magustuhan nila, possible na piliin pa rin nila ako kasi di ako napili hindi nang successful yung first year. So, nung last year, yun lang taga yung mindset ko, parang
gusto ko maganda yung performance. Pag nagpe-pray ako ni God, minsan lang ako nagpe-pray na sana manalo ako. Laging sana maganda yung mapakita ko. Ganun talaga. Kasi kahit di ka manalo, tas magli-leave ka ng mark, mas ikaw yung matatandaan eh. Yeah. May possibility na ikaw yung matatandaan. Yes. So, yun yung nangyari dun. Tas, alam mo ba, yung pinaka-ayaw ko maging first match-up, si Trisha Martin. Yung first match-up. Kaso, parang na-manifest ko siya sa sobrang ino-overthink ko. Kasi sobrang galing ni Trisha eh. oo. Tapos, idol ko siya, si Trisha. Tapos, last kami. Alam ko na siya. Sabi ko, shit, siya naging ko. Gagalingan ko talaga. Pero sobrang ganda ng matchup na yun. Sobra. Kamusta yung moment na yun ng Tisha? Parang, wala, eto na eh. Wala ka na magagawa eh. Gagalingan mo na lang. Papakita mo lang din yung mo. Kasi magkaiba kaming style. Yes. So, kung anong strength niya, may strength din ako. So, nag-stick talaga ako dun sa Yes. battle na namin ni Trisha. So, ayun. Tapos, yung pantropiko ng baby. Ito na nga ang pantropiko ng life. Ayun. So, actually, sinastudy ko din kasi. Kasi nung, di ba, Manila qualifiers, pinatugtog yun kay Clockwise. Yung Salamin ata yung sa kanya, or ewan. Basta Beanie song. Salamin ata. Tapos iniisip ko, siguro sa finals, may OPM. Oo. May OPM talaga. Tapos iniisip ko if SB19 ba, or So kahit hindi ko memorize yung pantropiko, pinakikinggan ko na. Kasi may possibility na baka lalabas. So ayun, lumabas. Buti na lang, pinakinggan ko talaga. Kundi hindi ko talaga alam yun. Akala ko, alam mo yung pantropiko dahil nagtitiktok ka. Sa TikTok din. Nung nag-TikTok ako nun, parang first time ko malaman yung step na yun. Right, oo. So, ayun, helpful din yung TikTok. Kasi laging bumabalik eh. Parang, ito na naman. So, na-memorize mo din siya. Right. Yun. Tapos, grabe top 4, Kuya Das. Naalala ko pa lumapit ako kay Rona nung time na yun. Sabi ko, di ko kaya. Parang gano'n, sabi ko, bakit si Kuya Das? Tapos parang, kaya mo yan. Parang, tao pa rin yan. Parang ganun yung advice niya. Parang, pwede pa rin mag-turn yung tables. Mo lang, parang, just be you. Yun yung niya. So, parang, ako doon, nahimasmasan ako sa sinabi ni Rona. Tapos parang inisip ko, kung matatalo din naman ng Kuya Das, okay lang. Gagalingan ko na lang kung talo din naman ako. At least, maganda yung mapapakita ko. At saka kung matalo ka kay Das, okay lang eh. Okay lang eh. Kasi open style God yun eh. Oh my God. Privilege na nga yung makabattle mo siya. Correct. So, nung talaga, top 4, di ako kinabahan na. Parang sabi ko, wala na akong nothing to lose na yung feeling ko nun. Yeah. That is the beautiful thing about being an underdog. Tapos, na-timing lang din na yung songs, alam ko. Yes. Ayun. So, kaya yun yung ko. Advantage mo that time. Pero, hindi pa kasi masyadong matiktok si Das. Oo, si Kuya Das. Pero, ewan ko, siguro, yun nga, parang, ang tawag dun? Full circle. Full circle moment. Tsaka, actually, nung time na yun, alam ko kasi na, gusto din manalo ni Kuya Das. Yes. So, nung nanalo ako, medyo na-heartbroken din ako for him. I think shinare ko naman sa'yo. Naging heartbroken ako for him kasi ka-fam ko siya, ka-close ko siya. Right. Tapos, kung may deserving man, mas naisip ko mas deserve niya. Nung time na yun. Mas deserve niya manalo. Kaya naging heartbroken ako nung kahit nanalo ako, medyo naging sad ako. Kaya nung finals... Yeah, because it takes for you to win, for them to lose, for you to win, yun diba? Nga. Tapos ka-fam ko pa. Yes. Tapos alam ko pa gano'n niya kagusto. Tapos ako parang, gusto ko din naman manalo, pero hindi as much as he wants to. So, para sa akin, okay lang naman if sa kanya mapupunta gano'n. So, di ko in-expect talaga yun. So, before ng finals, parang umiyak ako sa stage. Kasi parang na-let go ko na yung imbes na battle mode ako, na-let go ko dahil parang nasad ako. So, medyo ang tawag doon? Crash. Na-crash ako doon. Tapos kailangan ko pa i-pick yung self ko kasi may finals pa. Yes. So, ayun. Pero, nung finals naman, di na ako kinabahan din. Parang, bala na. Ano mapakita ko. Ganun na lang.
So, ayun. Nag-tie pa kayo nun di ba? Oo, nag-tie kami, 3 rounds. So, 2 rounds pang dapat, tapos nag-tie, tapos naging 3 rounds. Yun po. So, nung finalist ka nun, happy ka na nun eh. Happy, Sobrang mo opo. nun. Kasi talagang, alam mo na binigay mo yung best mo nung performance mo sa 3 rounds. Opo. Tsaka, Ano na yun? Mommy, don't cut. Yun ba yung nun? hindi. Ano Ano na yun? Sam Smith yun eh. Yung nakakaiyak na kanta. Ano yun? I'm bulletproof. Ayan! Nothing to lose. I Kumanta? Actually, gusto ko yun, yung kantang ang yun. ganda-ganda nun. Yung time na yun, di na ako nag-think na maging aesthetically pleasing Right. sa people. Kasi parang gusto ko yung kantang yun eh. So, naging pinakita ko yung crump side ko na sobrang crump. Kaya sobrang ganun ako. Bala din nila ako maintindihan. Basta gusto ko ganun sayawin yun. Pero naiintindihan ka nila. Opo, naintindihan naman. Hindi nila naiintindihan, pero naramdaman ka Naramdaman, nila. opo. Kasi parang, sobrang Wild! Oh, wild na. So crazy. Oo. So, ayun po. It's actually a big win to be a finalist. Kasi, at first of all, di ko naman goal. Kasi inisip ko talaga imposible. Kasi, nasa Manila ako. Tapos, sobrang galing ng mga taga dito pa lang, yung mga wildcards. Tapos, Totoo. di ko talaga in-expect. Tapos, nung naging finalist na ako, para sa akin, panalo na ako. Oo. Di ko na talaga inisip na, sana nanalo ako nun, sana ano. Wala talagang bad vibes nung time na yun. As in, wala. Sarap. Sarap yung ganun. Kasi mas mahirap yung panalo ka, pero di maganda yung pinakita mo. Opo, parang mas, Hala. naman. Oo. Nanalo ko. Hindi masyadong masarap. Hindi masyadong maganda yung performance ko, ha? So, yun po. Win na talaga yun for me. Yeah. Tapos, may mga ano din ako mga magandang rounds ko dun. Ang gaganda. Walang tapon. Yung Lahat. last year. Maganda. So, ayun po. So, yung naging mindset ko for this year is possible para maging umabot ng finals. Oo. So, why not? Yung mindset ko naman, manalo. Kaya yung this year, yung mindset ko talaga manalo. Hindi na ako parang for fun. Hindi na parang bahala na. Yeah. Nag-set talaga ako ng goal this year. Kaya medyo kabado na ako kasi ayokong umabot sa point na ma-disappoint ko yung self ko. Yeah. Kasi pag sobrang committed ka, invested ka in a goal, pag hindi mangyayari yun, medyo Of course. mababroken hearted ka talaga. Oo. So, ayun po. Kaya, inisip ko nung year na to, parang, paano pag di ako manalo? Paano ko i-handle yung pagkatalo ko? So, ibig sabihin, you had to put yourself, syempre, kasi you started out with, okay, mananalo ako, tapos, okay, have fun. Tapos, eto na, babalik ka na ulit dito kasi kailangan mo na eh. Kasi at some point, syempre, masaya magsayaw, masaya, yun naman talaga yung point ng pagsasayaw. But then again, at some point, pag sumasali ka ng competition, kailangan mo ding mag-set ng standard for yourself or ng goal. Kasi otherwise, then, wag ka na lang sumali, di ba? Yun nga, parang, Sumali ka. ano purpose mo? Mag-ano ka lang? Correct. So, kailangan mo ulit i-shift yung mind mo to that. Paano siya, naging mahirap ba yun sa'yo? Or parang, I'm ready kasi now I know more. Ganon. Yun, isa din yun ate. Kasi parang inisip ko, pang third year ko na. So, ano ba yung natutunan ko sa first and second year? Ano ba yung pwede kong gawin ngayon na parang maging way para manalo? So, mas strategic ka na. Mas strategic na ako ngayon. Correct. Yung mga music, parang inaaral ko na din. Ano piniplay sa Davao, sa Manila, tsaka sa Cebu. Tapos, tinetext mo yung mga DJ, ano bang ipiplay? Hindi naman. Joke lang. Pero ina-anticipate ko na yun, may OPM, may classic. Of course. May So, yun yung iniisip ko. Pero, yung year na to, seryoso ako na gusto ko manalo. At the same time, nire-remind ko yung self ko to have fun on stage. Yes. Because, on stage, when you're there. yeah, when I'm dancing na. Kasi, at the end of the day, yung people who are judging you some of them are not dancers, some of them are dancers. Some of them don't know crump. So, hindi ko masyadong yung sarili ko na kailangan ganito kahirap, ganito kalalim yung gagawin ko. Yes. So, parang mindset ko, kung
ano yung music, iba-vibe ko lang kung anong gusto kong sayawin ng body ko. Kasi yun yung advice din ni Mami Lems na trust your body's instinct. Kung saan niya gusto pumunta, i-trust mo lang na doon ka din pupunta. Tsaka, inisip ko din yung advice mo na parang, kung wala namang problema sa ginawa mo nung last time, gawin mo pa rin. Yun pa rin. So, yun lang naging mindset ko kasi di ko masyadong pressure ng self ko na, ito dapat ko gawin, ito dapat. So, nire-remind ko lang, self-talk. Nag-prepare ka ba? Sorry, hindi ako masyado nakapanood ng mga rounds na this. Sorry, Red Bull Sensya na kayo Manonood ako mamayang gabi. Kamusta naman yung rounds mo? Nag-prepare ka ba ng sets mo? Or ng, okay, siguro, nag-prepare ka ng a few para just in case, mga ganon. Ano po, nahiya ako magsabi. Pero kasi, ako yung type of freestyle dancer na hindi nagpe-prepare ng sets. So, wag niyo ko i-judge ha, please. Ako din, hindi ako nagpe-prepare. Diba? Magaling ako eh. Ay! Bakit sabihin nila mayabang? Bakit? Oo, kasi it works differently for different people. Tsaka, na-realize ko din to nung my street, nung US qualifier. Kasi nung top 4 versus, I think, yung top 8 versus Rona. Oo. Pinilabas ko yung set ko kasi, syempre, napakagaling Si Rona ni Rona. yan Rona yan eh. Nilabas ko, kaso, napapansin ko na napuputol yung feeling ko. So, example, parang in the zone na ako. Tapos, pag gumagawa na akong step, poop, di siya nag-work. So, parang, nung nag-tie ulit kami nun eh. So, iniisip ko, bala na, wala nang set-set. Basta, sayaw na lang. So, doon ko na-realize na hindi pala ako yun na type of freestyle dancer na may sets. Kailangan ko lang i-condition yung body ko. Kailangan ko lang siguro mag-muscle memory, magde-drills, and siguro concepts lang or ideas, tas generate movements from there. Ganun ako. Ako din eh. Pero dati, nung una kong years, talagang meron. Kasi hindi ko pa gamay yung crop eh. So, kailangan meron akong dala. May cap trick ako, may mga set ako. Palagi, okay. Kunwari, pagka may, ano ba yun? Setup, yan. Dapat first round, second round, third round, meron yan lahat. Tapos, tigda dalawa kada. Yan, ganyan. Kasi kailangan ko maging prepared. Kasi as a freestyle dancer, hindi pa malakas yung sayaw ko. Pero nung habang tumatagal na, ayan, nare-realize ko na parang hindi ako nag-e-enjoy. Pag gagawa na naman ako ng set, tapos pag i-apply ko na, nung pandemic, try ko din gumawa ng mga set eh. Apply ko na, tsaka. Parang di na-feel. Tapos nung mga kalahati ng pandemic, di na ako magsiset big. Yun nga. Okay na, basta na lang. So, okay naman din pala siya. Basta, yun, for me, awareness of your body and your mind din. So, for this year, hindi ka nag-prepare masyadong sets. Kamusta naman yung experience na nasa home court ka na, yes, dito sa Cebu. Ganon. Ano po? Kasi for a long time, palagi kang pumupunta dito sa Manila para para bumatel. Ano po, sobrang malaki talagang advantage pag home court or sa inyo. Kasi, malaking tulong yung, encouragement from family and friends. Na andyan sila. Kampante ka. Kasi habang nasa stage ako, pag kinakabahan ako or parang self-doubt, tinitignan ko lang lalo pag sumasayaw ako. Tapos parang gusto ko ng hype, doon ako tumitingin sa friends ko kasi nakikita ko yung mukha nila na, ganun sila, nag-hype. So, parang nabuboost din yung confidence ko. Also, andun yung mama ko. Kasi, first time kanya mapanood na battle. Ma, ba't ikaw di mo pinapanood? Go. So, dinala pa niya yung workmate friends niya. Oh my gosh, watch niyo anak ko, sabi. So, di ba may VIP naman yung So, VIP siya. So, andun siya kung nakikita niyo sa video, yung sa gilid ng DJ, ganun nakaganon lang. Kasi ngumiti-ngiti lang. Kahit di naman niya magets yung So, ayun, yung mama ko andun. Tapos, sobrang sarap sa feeling na, makita niya akong manalo. Yeah. Iyak siya? Hindi naman siya naiyak, pero sobrang proud niya. Parang niyakap niya talaga. Congrats! Ganun. Kasi, alam ko din na hindi madali sa kanya na dancer yung anak niya. Oo, na makita kanya na, so kaya,
So, kaya, ano kayang gagawin ng anak ko? Ganun. Ano din po ate, like yung journey ko as a dancer na late na umuwi. Parang kailangan yun ng solid trust sa akin as babae na okay, wala ka namang ginagawang mali. Ganun. Nang beses na pinapagalitan, ganun. Pero yun yung moment na yun na parang ito na lahat ng ano. Oo, ito yun. Ito yun. Dahil yun dito. Parang ganun na moment. Sobrang proud niya sa akin. So, ayun. Yun yung isa sa pinakamagandang feeling. At the same time, yung community, andun. Yeah. And yun palang panalo ka na. Pero syempre, wait lang. May ipapanalo pa tayo. Pero yung feeling na ganun na maipakita mo sa kanila, ito na po yung pinaghirap. Ito na po yung nakikita nyo, yung the person you believed in, na pinagkakatiwalaan nyo na ikaw man, hindi ako umuwi, pero ito yun. Gano'n. Tsaka, actually, medyo pressuring sa side, sa community. Kasi nung last year, Yun naging din. finalist ako. Oo. Parang may ano kasi sila may feeling na akala nila mananalo na ako dun nung last year. Kasi 'di ba ano nila ako. Tapos this year, sobrang nag-root sila sa akin. Like, feeling naman ikaw mananalo. Parang ganun. Tapos, for me, like, wait lang. Paano pag hindi? Baka ma-disappoint ko kayo. Yes. Ayoko kayo bigyan ng expectation. Pero, yun din yung sabi ko sa'yo, di ba? Di ba sinabi ko to nung Cebu qualifier sa'yo, na nape-pressure sa mga tao kasi sinasabi nila na mananalo ako, ganun. Tapos nung, sinabi mo na di naman bad yung intention nun kasi parang nag-root lang din sila for you. Di ko na minayin masyado this year, pero di natin ma-deny yung fact na mape-pressure ka talaga pag may nagsasabi sa'yo ng ganun. Oo. Kaya guys, tigilan nyo. Joke lang. Overwhelming feeling lang. Oo. Magandang push naman siya, pero may pressure lang talaga kasi parang in-expect nila you're gonna do like crazy, ganun sa stage. And totoo. paano pag hindi? Paano pag di ko ma-reach yung expectations niyo? Pero maganda siyang push to do your best on stage kasi may mga taong ganyan yung tingin sa'yo. Na, okay, may mga naniniwala din pala, ganun. So, ayun po. Ito namang, mga last portion na, patapos na kami, miss. Napatagal na isang oras. Sorry. Sorry po. Ito namang, lilipad ka na. Ano yung pinaka look forward mo? Or what do you tell yourself na, ito na, how do you talk to yourself now? Kahit hindi na yung goal, kahit hindi na yung, dapat ganito yung mangyari or dapat whatever. Pero, yes, what goes on in your mind then now? Siguro po, nire-ready ko lang yung self ko mentally and emotionally sa pressure dun. Kasi LA is where, the best dancers are. Pero, tinitake ko siya as opportunity to learn from them. Yeah. Kasi I'm surrounded by people like higher than me or people better than me. So, it's nice to have that kind of people to learn from. Kahit na watch mo lang sila. Kahit watch lang. Tas, isa yun sa way na ma-meet ko sila. If like, magkakwentuhan kami, malaman ko yung stories nila. Ma-inspire ako, ganon. And regarding sa competition naman, nape-pressure ako kasi, may little voice sa head ko na parang, na iniisip ko na, I think, someone's, better to represent the Philippines than me. Parang pero, kasi dala mo yung buong bansa, kumbaga. Yun nga. So, parang may little voice na ganon. Pero, inisip ko, parang hard work ko naman to. Di ko din naman to nakuha ng madali. Yeah. So, sa World Finals, gagawin ko pa rin kung anong ginawa ko dito. Yun pa rin yung parang mindset ko. Gusto ko lang maging mentally, emotionally, and of course, physically prepared. And kahit di man ako manalo, manalo ako, wait lang. Yun pa rin yung goal ko, to give a good performance. Yeah. Para makita nila, ay, ganito pala yung dancers sa Philippines. Di rin pala mga magagaling pala. Ganun. Kasi depende din naman sa crowd Pero as long as you give a good performance, may kita din naman yun ng ibang tao na
magaling ka or maganda yung pinakita mo. Mm-mm. So, yun po. Pero pinaka-goal ko talaga, at least makapasok ko ng World Finals. Para sa akin, panalo na yun. Kasi pagdating dun, magpe-pre-select pa kami ng yung mga nanalo sa qualifiers. Pero if makapasok ako ng World Finals Day, yun na talaga yung pinaka-win, Lord. Baka naman. Makaisa ka, Isa lang, Makaisa. I think, asa na ba, may sabi mo kanina, nanonood ko. Yung parang, there is a better person to represent the Philippines, ganon. Parang, para sa akin, sa lahat ng pinagdaanan mo, parang, sa lahat ng mga, throughout the years na binigyan ka ng maraming rejections na dapat sa'yo na, pero hindi. Ito ba, para sa akin, hindi yun Kasi, everything was in the right place at the right time. And you were there, you showed up. So, I think para sa'yo talaga yun Wala nang iba. Wala nang ibang makakakuha nun na tao. Huwag kang iyak. Hindi, totoo talaga. Oo, there will always be someone better than you in dance. Kahit saan ka pumunta, kahit sino pa yan, kahit pinakamagaling natin dito na dancer, meron pa rin mas magaling sa kanya. But then again, it all comes with lahat tayo may place lahat tayo may gagawin na thing with our lives. And lahat tayo mayroong space in this para makuha yung tuktok. Lahat tayo may kanya-kanyang tuktok kasi hindi lang naman iisa ang tuktok. Tuktokan kita, gusto mo? So for you, ito yun. Sa'yo yun. Kasi kung hindi ikaw yun, wala. Hindi siya mangyayari. Gets mo? Kasi it has to be you para mangyari yun. Para sa akin, ganun siya. I think lang ate parang na-influence yung mind ko sa ganun kasi from like my outside environment. Oo like naman. From social media, ganun. Oo naman. So, ayun po. Pero, hindi ako masyadong affected, pero yun lang yung parang little voice sa head ko. Pero, na hindi mo talaga maiiwasan. Opo. So, ayun. Medyo na-master ko naman po parang yung self-talk, yung nag-listen ako ng mga self-help podcast, yung mga ganun. Nakaka-help talaga. So, ayun po, parang believe in yourself lang talaga kasi... Oo, kapal lang ng mukha talaga. Totoo. Yun. Tsaka, din po, parang hindi naman to binigay for you if it's not meant for you. So, yun na lang yung nire-repeat ko sa sarili ko. Yun talaga. Paano mo siya, So, speaking of social media, meron bang mga, hindi magagandang comments? Hindi ko kasi alam eh. Opo. Ever since like 2023. As a crumper. Opo. Hindi, kasi nung si Ryan Magengeng kasi yung top 16 ko. So, sikat kasi si Ryan, may mga fans siya. Which is, kami na Ryan, sobrang good naman. Tapos tinatawanan lang namin sila, ganun. Yung mga... parang dancer versus TikToker. TikToker daw ako. Dancer si Ryan, ganun. Tapos mga... Wait lang! Oo nga! Hindi kasi, aminado naman ako nung sa 2023, may ginawa akong TikTok moves just to entertain the crowd. Dahil sa song choice din. Kasi sikat yun sa TikTok So, ginawa ko lang para ma-entertain yung crowd. But, di naman all throughout 1 minute, nag-TikTok lang ako. So what do you, may effect ba sa'yo yung mga comments na ganun? Or parang, ganun? Wala ate. Lalo sa TikTok, wala. Kasi lalo pag hindi dancer, wala talagang effect. Wala kang bilang. Siguro yung this year lang na nationals. Kasi medyo may something kasi first time sa Cebu Hinel. May mga ganun. So may mga, may sinasabi sa social media na, pwede ko ba sabihin? Oo. May sinasabi sa social media na parang, bias daw yung Cebu, ganon. Pero di nila kasi alam, yung mga andun, yung sila Jamel, sila Alpas, kasi sa video, di naririnig yung hype ng crowd. Di naririnig. Kasi parang mas yung music. Pero actually, walang lahat yung crowd, ina-hype lahat kahit yung taga Manila. Ganon. Tapos, may mga nanalo kahit hindi taga Cebu, yung taga Manila nananalo. Tapos, nagtatay. Kasi kung bias, laging walang tay, rekta-rekta na, parang diretso na. So, mga ganon. Tapos, daming mga, nakalimutan ng mga terms na sinasabi nila. Basta, ang dami. Tapos, parang, dapat, ito yung nanalo, dapat ganito.
pero okay naman si Nemesis. Parang ganun. Mga ganun. Okay ka lang naman. Okay lang naman si Nemesis pero dapat si dapat deserve ni I don't take it against the dancer that they're mentioning. Pero, human lang din naman ako. Medyo na-hurt din ako sa mga ganun. To think na, pinaghirapan ko din. So, ayun. Pero, it's not taking a huge toll on me. May lang talaga. May konting pitik lang. Oo. Ganun. Siyempre, di pa tapos yung journey mo. Marami ka pang magagawa. But now that it comes full circle for you, hindi lang sa Red Bull, kundi when you started, ngayon na parang it makes sense now kung bakit ka nandito, kung bakit yung ginagawa mo, I believe. Ano naman ngayon yung pinaka-takeaway mo na sinasabi mo sa sarili mo? Ano po? Looking at the bigger picture. God's timing is always the best. So, everything that happens in your life, yung rejection is always redirection. And then, pag may nawala, may papalit talaga na mas better. Totoo. Yun po. Wait nga. Nagtanggal. Baka may dadating na bago. So, yun po. Parang, naging mas mature ako emotionally and mentally in terms of rejection and losses. Yeah. So, hindi ko na siya, hindi na big deal para sa akin na matalo. Kasi alam ko, everybody has their own time. So, if hindi ito para sa akin, wait ko lang. Muna. Kung para sa kanya, support ko din siya kasi alam ko din, pinaghirapan niya yan bago siya manalo. Everyone wants to win. Everyone is doing their work. So, may lang talaga, kanya-kanyang time na para sa'yo to, para sa'yo to. So, yun na yung naging mindset ko. Kaya, every time na babattle ako, especially sa World Finals, if ibibigay naman ni Lord for me, then I will accept it. Yes, you have to accept it. Open arms talaga. Yes, oo. Pero pag hindi naman, I'll still be grateful to reach that far. Oo. Sasali ka pa next year? Feeling kong maging wildcard pa ako kasi usually pag champion ka, matik ka na. Oo. Parang parang sawa ng mga tao. Pero dadire-diretsoin mo ba tong Red Bull? For now, sa utak mo ngayon, sasali ka pa rin ba in the next few years? Opo. Lalo pag saya masaya din siya. Masaya yung lalo maganda yung pag-handle nila Mami Lams, Kuya Vince, and the whole Red Bull team sa nila, like sa event nila. They really take care of dancers. Ang daming perks, like, mga sponsored things. And also, it's good, marketing for yourself. Oo. Para makita. Kasi, kahit di ka manalo or manalo ka, madaming makakita sa'yo, tapos maraming opportunities na pumapasok. Totoo. Kasi, lagi pag kinukuha akong judge, parang, ina-ask ko. Kasi, usually from Manila yung mga judges So, parang, bakit niyo po ako? Parang, saan niyo po ako nakita? Or, paano niyo po ako na-discover? Tapos, laging Red Bull. Nakita ko namin sa Red Bull. So, parang, inaisip ko, it opens a lot of opportunities kahit you don't get the title. Yeah. And of course, hindi lang sa Red Bull yun, guys. When you show up, palaging meron niyang balik, hindi nyo lang nararamdaman. Butterfly effect. Yeah, it is. Show up, just be there. At saka, shoutout kay Mami tsaka kay Kuya Vince kasi nakikeep nila yung authenticity ng community ng kung paano talaga yung battlers, kung sino yung mga sumasali. And I think that's so important sa mga battle events na maging authentic siya. Hindi siya maging sobrang commercial kasi at the end of the day, it's like sa dance talaga. Di kasi nila alam na yung process of picking for the nationals. May auditions pa, may qualifiers pa. And there's so many good dancers here. I'm telling you, Philippines is the fucking best, dude. Yes. Philippines #1 At dahil dyan, thank you so much, Sam, for your time today. I love you so much. Where can they find you and what do you want to promote? You can find me on my social media accounts. It's ladyhacks_ for IG,
ladyhacks_nemesis for TikTok, and Sam Rivera on Facebook. Ang dami, iba-iba. Yung sa akin Iba-iba. din, iba-iba eh. Oh, ito yung ano ko. Jamis, lagay mo na dito yung socials ko din ah. Ting, 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 ting. Or dito. Ting, 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 ting. Maraming salamat. This was Colors Thank you. Podcast and this is Sam with me. Alam nyo ba yung pinanalo ni Sam, yung pinaka-first na pala niya, My Street 3? Maulit-ulit yun this year, My Street 5, November 8 and 9. Presented by Hybrids of Freedom and 1K Fam. At syempre, please, bili kayo ng ito, Crump Department. Hindi suot ni Sam ngayon kasi nagamit niya na kanina. Crump Department by Colors. I got Colors. Ang ganda niya, fam. Tinan mo. Yan, no? Oh, kabog! Punta lang kayo sa Color Studio. At saka, syempre, maraming salamat. Shoutout sa Red Bull. Kasi kayo naman talaga yung pinag-usapan namin today. Eh. Diba? Maraming salamat po and bye-bye!